Sisikat na yung araw. Ay, palubog na pala. Mga brother, kumusta? Doon ako galing. Pasok na ako sa trabaho. Naglalakad lang ako mga brother. Oh. Malapit lang trabaho ko. Kaya hindi ko na kailangan bumili ng sasakyan. Dagdag gastusin pa yan. Ito pa nga pala, paalala ko lang sa inyo. Manood kayo ng mga bali-balita tungkol dito sa Canada. Lalo na dito sa mga immigration na rules and policy dito sa Canada. Kasi meron na naman nagbabadyang pagbabago, sabi ni Mark Carney. The next 2 weeks daw meron na naman silang ipapalabas na pagbabago sa immigration rules. So kayong mga Canada Dreamer, manood ho kayong maigi, manood, mag-research, makialam kayo sa mga bali-balita rito. Hindi yung gusto nyo lang pumunta rito. Ito paalala lang naman, hindi ko sinasabing wag na kayong pumunta rito kasi mahirap. Hindi yung mahirap dito, problema lang ang dami hong naapektuhan pag nagsaltik na yung immigration na lana. Kaya ho, mas maganda ang gawin ho ninyo, manood kayo ng mga immigration podcast, ng mga yan, mga balita rito. O kaya yung mga citizen na rito na nagbablog, hindi yung katulad ko lang na mga kung ano-ano lang yung pinagsasabi. Pero siyempre, panoorin nyo rin muna to. Kaya mas maganda, paalala lang naman to. Hindi ko naman sinasabing walang kwento yung pinagsasabi ko. Ngayon, ayun nga yung sinabi ni Mark Carney na next 2 weeks meron na naman pagbabago ang ibibigay sa ilalabas nila tungkol nga doon sa immigration policy and rules. So kayo ho ay nagbabalak dito, mas maganda ho makinig ho kayo ng maayos, manood ho kayo ng maayos. Hindi yung basta gusto nyo lang pumunta tapos maya saka kayo iiyak. Marami na hong nag-iiyakan dito na umuwi dahil nga yan sa immigration na yan, na daming binago-bago. O ngayon ang dami hong hindi na PR. Ako hindi pa naman naapektuhan dyan kasi bago pa lang ako rito. Tsaka syempre nakakontrata pa naman ako sa kumpanya ho namin. Ngayon ang antayin ko na lang kung anong araw yung expiration ko rito. Di uuwi ako, wala akong problema. Ganoon lang ho yun. Ngayon kung kayo ho gustong ma-PR dito, ganito ho ang gawin ninyo. Doon po sa mga maliliit na probinsya, doon po yung target niyo. Kasi ho dito sa Ontario, mahirap na ho talaga ma-PR dito. O kahit ako, hindi naman ako nangangarap, pero sinusubukan ko pa rin. Yun nga lang talaga, mahirap na daw talaga ma-PR dito. Ngayon ang balak ko, kung bago matapos yung kontrata ko, kailangan makapag-apply na ako ng ibang provinces sa mga maliliit na provinces para mas madaling ma-PR. Yun po ang diskarte na gawin ninyo. Doon ho kayo sa mga maliliit na probinsya. Alam nyo ho dyan sa Quebec, kung pupunta kayo dyan sa Quebec, malaki din yan Kaya ang problema, kailangan nyo mag-aral ng French. So isa rin yan sa mga choices ko, kung pwede mag-aral ako ng French kung meron akong mahahanap na employer dyan. Sa ngayon hindi pa ako pwedeng maghanap ng employer kasi bago pa lang ngarang ako dito sa Canada at sa kumpanya ho namin. Kung sakasakali mang bigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng employer dyan, yun ang unahin kong pupuntahin, yung mag-aaral ng French. Kasi kahit mababa lang yung pinag-aralan mo, pag mataas yung score mo sa French, matik na ho yun, mapipiyar ka doon. Konti lang kasi yung tao doon kasi nga French speaker doon, hindi English speaker, no? So kaya naman sa mga malilit na probinsya, yun din ang tinatarget ko. Talaga, kahit nandito na ako sa Canada, hindi pa rin ako kampante dito sa company ho namin. Dahil nga yan, sobrang ang daming binago-bago dito sa sa Ontario. Lalong-lalo na tong Ontario, binabantayan ng immigration to, hindi lang ho sa mga sa mga malalaking probinsya katulad ho ng Vancouver, Saskatchewan, mga yan.
Lahat po yan binabantayan nila, pero dito sila nakapokus sa Ontario kasi sobrang dami na ho talaga rito mga foreign workers, no? Kahit mga foreign nationals, dami na ho nila rito. Kaya mas maganda kung kayo ho ay mag-abroad dito, magpupunta rito, huwag ho kayong atat masyado kasi tignan nyo ho muna kung ano yung mga nangyayari dito. Marami na hong umuwi, marami na hong umiiyak, hindi lang ho mga Pilipino, lalo na ho yung mga ibang lahi dyan, yung mga kapitbahay natin dyan. Sila ho yung mga ang daming nagre-reklamo, nagpo-protesta pa nga po sila mas maganda ho kung ang diskarte ho ninyo, gawin ho ninyo yung kung ano yung binabalak ko na doon nga ho sa mga maliliit na probinsya, kasi doon kulang yung tao ron, doon ang mga priority ng immigration ngayon. Marami na hong umuwi, marami na hong nagrereklamo talaga, hindi lang ako. Hindi naman ako nagrereklamo kasi wala pa ako, hindi pa ako naapektuhan. Yun nga lang, yung PR lang talaga ang hinahanap ko rito kung meron. Pero madalas, karamihan ng mga na kasalubong ko, nakakausap ko rito, sinasabi nila na mahirap daw talaga mga PR dito sa Ontario. Gawa nga ho ng dami na hong marami na hong nagtatrabaho rito, marami na hong tao. Yung pong mga hospital, sa totoo lang, hindi na ho nila ma-accommodate yung mga pasyente na pumunta rito sa mga hospitals. Imagine mo yung isa kong katrabaho na balian, 4 na araw siya bago siya na-accommodate. Kita mo yon, nagtiis siya ng 3 araw. Yung pang-4 na araw, hapon pa daw siya na-admit, na balian dito sa balikat. Kita mo yon, hanggang ngayon wala pa siyang trabaho. Hindi na siya pumapasok, ilang buwan na siyang wala sa company ho namin. Kaya kung ako sa inyo, doon kayo sa mga maliliit na probinsya, mas maganda. Hindi naman ako nagsisisi, nandito ako sa Ontario. Ang problema nga lang, yung ang iniisip ko, yung PR na kailangan kong i-provide. Mas maganda ho kung pag nandito kayo sa Canada, yung PR agad ang unahin ho ninyo. Mas maganda ho kasi dito ho, PR na ho ang pag-asa talaga para ho kayo ay tumagal dito. Kasi nagtaas na ho na naman sila ng minimum wage dito sa Canada, na dapat ma-reach ng employer yun para ma-renew ka. Hindi naman kaya ng employer namin na ganun kataas na minimum wage, so hindi na kami marirenew. Kaya mas maganda ho kung pagdating nyo rito, i-post yung PR ninyo. Huwag na kayo magkatubili kung ano-ano pang gagawa ninyo. Ako nga, naghahanap na ako ng mga maliliit na probinsya na pwedeng tumanggap sa akin. Pagka may chance, doon na lang ako, lilipat ako dito ho. Kahit saan ka po pwedeng lumipat, hindi nila binabawalan yan kasi karapatan mo yan. Yun lang, gagastos ka lang talaga, kaya kailangan mo ng pera. So yun lang mga brother, no? Hindi namin sinasabi na pangit dito sa Canada. Walang pangit dito sa Canada. Yun lang ang nagpapahirap sa inyo rito, yung immigration policy. Yun lang ang masakit doon. Yun lang ang katotohanan dito mga brother. So yun lang, papasok na ako, malapit na ako sa trabaho. Bukas na lang ulit.